For this video, I'm going to do the Call Financial top requested stocks ng kanilang mga clients. So I'm going to share my personal opinion on different stocks na tinitignan na mga retail investor. But first, if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. You can also follow my Facebook page. You want top level insights? Joke lang. Ito yung basahin yung sinasabi ko dyan. Okay? So, the first one na ni-request, of course, kita no ko na kaagad, no? Jollibee. So, bakit Jollibee? Kasi ano yan eh. Di ba? Pag mag-invest ka, unang sabihin sa'yo, tingin ka sa paligid mo. Tingnan mo kung ano yung mga companies dyan and doon ka mag-invest, di ba? Yung familiar ka. Yun yung pinaka-basic eh pag newbies, okay? So here's Jollibee. Gawa siya ng rally recently kasi karoon ng excitement, karoon daw ng spin-off. Pero personally, wala, hindi ako bullish kay Jollibee. I think tagal-tagal pa bago niya balikan tong 300 plus niya to. So kung sino mang mga naipit dyan sa 300 plus na yan, di ba? I think tagal-tagal pa kayo dyan. Okay? So bakit hindi ako bullish kay Jollibee? Kasi this is a company na alam mo yun, naging holding company na siya ng mga pagkain, kung ano yung ina-acquire niya. Hindi naman nagmamaterialize yung madami. So, while yes, nag-grow yung kanyang top line, no? Year over year, ayan, sobrang laki ng grow. However, yung kanyang bottom line, especially this year, hindi talaga siya nag-grow ng mabilis, ayan, no? So, 8, sabihin na natin maka 12 billion siya this year, no? One full year niya, 12 billion, 227 divided by 12. Yeah, 18 na siya, bibili ng ganito. And I think baka mag-struggle yung mga consumer na mga restaurant for 2026 kasi last year may struggle na sila eh. Kasi yung buying power ng mga Pilipino, na-squeeze siya ng na-squeeze. So humihina ng humihina. Therefore, a lot of those buying power hindi na pupunta sa mga yung mga optional lang tulad ng mga restaurant, ganon. So JFC, kung ganito pa rin yung growth niya this year, no? Flattish ganon, maski grow ng mabilis yung kanyang top line kung flattish naman yung kanyang bottom line. I think possible bawasan to ng multiple. Sell down to, no? This year, no? Makalahati, pwede na yun, no? And then, pag nakalahati siya, then maybe, dun siya magandang balikan, di ba? Mga 100 ganon or below. Pwede na 0.80, no? Kunyari, bumalik siya sa 80. 2.11 plus 1.33. Kunyari, nabili mo siya sa 80. Ayun, no? So, pwede na, no? Starting yield. 4.3%. Dapat doon. So, best case scenario ko kay JFC this year is, mag-sideways. Pag flattish yung kanyang i-report na profitability, or maski yung kanyang revenue, no? Biglang nag-report ng flattish na revenue, maski yung mga ina-acquire niya, hindi na nakapag-generate ng sales. Yari to, no? Isa-sell down to ng, malalim. Next on the list is Ali. Another one na hindi ko rin type, no? For 2026. So, bakit? Kasi relative sa kanyang, kanyang sector, kunyari, compare mo siya kay, RLC, Mega World. Ang to eh, no? Tagal na ito nagtitrade na premium na valuation. So, 21.7. Sabihin na lang maka 29 billion siya this year, no? Or kahit isagad mo, 30 billion eh, yung kitain niya for, for 2025, 317 divided by 30 billion. Diba? Ayan, no? 10. Meanwhile, pag chinek mo sila Mega World RLC, below 5 yung mga multiple no yun eh. Yung dalawang yon nag-grow pa sila, di ba? Andito ba yung MBTA, REIT, RCR, TEL, BDO. So wala, hindi siya ni-request. Pero pag tinignan nyo yung dalawang yon
Lalo na tong si RLC, ano siya growing, di ba? Meg. So, ayan so parang mangyayari, parang siguro pipitikin to and then papantay yung kanyang multiple with Ali, no? So, pag eto, ipapantay yung multiple neto with, things like Ali, SMP, syempre pwede to mag 2x yun. Pero pitikin hanggang 5. RLC naman, siguro pwede itong pitikin hanggang 30, no? Yun lang yung hula ko lang, okay? So, next is MBT. Eto, pwede to, no? May bull case to for, 2026 and that is, i-continue lang yung kanya, stable growth, no? Kasi sa tatlo, BDO, BPI, MBT, ito yung pinamabagal. Pero eto, hindi na ito kailangang mag-grow ng mabilis Kailangan stable lang and then, ang delikado sila BPI, no? Hindi to pwedeng mag-grow ng mabagal. Kasi nga, nag-trade to top premium Sila yung sinasell daw, no? 117. Malalim-lalim pa to Kaya nga, lahat ng BPI holder dyan, delikado kayo ng delikado kayo ng 2026, especially makakabili pa lang. So, 117, 18, malalim-lalim yun, no? Diba? Oh, 22% downside. So, BDO, ganun din. Feeling ko, best case scenario ng mga to, sideways, no? 2026. And, baka madaming maglipatan kay, Metro Bank. Baka ito yung pitikin papunta sa kanyang, all-time high, which is, yan, no? Tatama sa kanyang, book value, okay? So, pag pinitik to sa 90, uy, that's 24% upside. Let's go. Next one is A-Rate. Wala to. A-Rate tsaka ano siya, hindi nagkakaroon. Mahirapan lang gumalaw yung dalawang yan. So, ang next na upside ng Mara-8 kapag, pinitik yung interest rate papuntang 4% and below, di ba? Hanggat di pinipitik yung interest rate 4% and below, mag-sideways tong dalawang yan. Okay? The same thing with RCR kasi madaming umaasa. A-rate RCR, ano yan may capital appreciation, pipitikin yan year over year. Paano pipitikin to tatas na ng valuation ng mga to. So ayan, 7.84. In-include siya sa main index pero maski include siya sa main index, I doubt na pipitikin to. Siguro baka may karoon ng excitement, panandali ang excitement. And then after that, isa-sell down din ulit, no? Normalize yung kanyang presyo. Kasi, how can you expect na pitikin pa yung mga rate na yan? Di ba? Pag tinignan mo si RCR, 156 billion. Tapos gusto mo mapitik pa yan? Okay. Ang potential lang nire-report niya for one full year is, diba, 7 billion. And then next year, tigto 2 billion per quarter. So, 8 billion for next year. With a total asset of 145 billion. Diba? Paano mo i-expect na pitikin pa yan? Laki nga yung market cap niya kaysa kanyang parent, 86 billion lang to. Yung kanyang parent is earning, is earning a much higher profit, halos doble nung kay RCR. Significantly mas mataas yung kanyang asset, 273 billion. Ano yung expect na pitikin to? Ang gusto nyo yung market cap nito is times 3 nung kanyang parent, no? Nag-iisip ba kayo logically, ha? So same thing with C-rate niya ma-rate. Ang next na upside ng mayan is again, interest rate lower than 4%. Hindi nangyari, mag-correct ulit sila or mag-sideways. Okay? So, next is TEL. So, nag-dip to last year. Ito, nag-dip siya rito ng yield niya during the time is 9% plus. So, sinabi ko may Patreon, bibili ako ng TEL. 9% yield na yan. With a company na may defensive na earnings and cash flow kasi internet, no? Dahil sa sobrang addict sa social media ng mga tao sa Pilipinas, magkaroon yan ng earnings and cash flow, okay?
So yung earnings nila because of depreciation, it seems like bumabagsak. Pero yung cash flow nila, very stable. Okay? So I think Tel is still undervalued kung mag-grow to ng 2026. Aba, pang-usapan na yon ha? So next is BDO. Ito, diniscuss ko kanina again. Kung kakabili mo pa lang ng BDO, dasal-dasal ka na mag-grow to ng double digit in earnings, no? More than double digit in earnings for 2026. Otherwise, mag-pullback pa to or best case scenario is mag-sideways siya. And kung bibili ako ng BDO, no? Sinabi ba rito? Yung kaya sister company, China Bank. Mas maganda yung growth ni China Bank. Dividend yield, blah blah blah. Ito ako bibili ng BDO. And lastly, you have SCC. Ano nangyari rito? So, personally, ako bullish kay SCC ng 2026. So, coal is still trading at at lows. Ayan, lower than 2024. Pabalik. Depende kung magbubuhat yung kanilang power plants no for 2026. Ang problema kasi minsan laging yung mga yun. Emergency shutdown ganon. The good thing is malinis balance sheet niyan, so mamimigay ng dividend pero it would be lower again compared to last year yung binigay niya ng 2025. Maybe 20 to 30% lower than that. Ganon. So may pala sa rito, parang approve and disapprove. So JFC it seems approve daw kay sino to? April Tan kita nyo yun. Ayun may kulay green siya na thumb mark. Ako disapprove ako yung JFC. Ali approve ulit siya, ako disapprove. Okay. Metrobank approve. Ako same thing, approve din ako dyan. A-Rate, wala, disapprove. RCR, same thing, disapprove. Pero syempre kung dividend lang habol mo, okay ang mayan. Pero kung capital appreciation, I doubt, no? So, C-Rate, di ko makita. Ay, approve. PLDT, approve din. Same thing. Ayala, ay may Ayala para sila, Wala to, Ayala. Laki na utang yan eh. So, ayun April 10, disapprove din siya. Okay. I think there are better holding companies out there. Pairing to Ayala, BDO. Ay, BDO. Alam mo, approve tong mga to eh. Nasa calling the shot ata nila yung video na yan eh. Anyways, SCC. Malamang disapprove din sila dito. Blah blah blah. Ito yung summary pala. Okay. So agree ako kay MBT, Tel. I disagree with JFC, Ali, and BDO. Ngayon yung mga rate, baka nag-agree sila because of, may dividend yield naman yan. So, pwede na. And then, ako rin disagree ako kay AC tsaka SCC.